Just a quick statement lang. Malinaw na ho kung nasa na tayo ngayon sa Article 4 on grave threats. The prosecution has presented competent and credible evidence proving that the Vice President made statements threatening the life of the President. No? Nasa authenticated recordings ang mismong mga salita ng Vice Presidente. Sinuri ang recordings na ito sa pamamagitan ng forensic examination ng National Bureau of Investigation at pinaliwanag na din ng NBI 'no, ang opisyal nitong investigasyon at ang legal na batayan ng finding of prima facie evidence, with reasonable certainty of conviction. So narinig na ng impeachment court kung bakit itinuturing ng NBI ang banta bilang isang seryoso at patuloy na usapin ng national security. So meron na special task force na ginawang NBI para mag-conduct ng masusing investigasyon kaugnay nito at may active and continuing investigation 'no. Nasabi na din NBI Director Melvin Matibag may persons of interest. So the prosecution has presented the proof 'no. So now the burden of evidence now lies with the defense. So hindi na ho sapat ang simpleng denial, kailangan na nilang sagutin ang authenticated recordings, ang forensic findings, ang official investigation at ang national security assessment na nasa record na. So in other words, no, prosecution, tapos na ho kami maglatag ng ebidensya sa posisyon namin na pinapatunayan ho nito no, yung mga charges dun sa articles of impeachment with respect to grave threats. So, ang bola nasa kabilang panig na, kailangan na ho nilang sagutin ito sa pamamagitan ng pagpresenta din ng kanilang sariling ebidensya kung meron man. At pagkatapos ho magpresenta ng magkabilang panig ang ebidensya, tsaka ho titimbangin yan ng impeachment court at silang maghahatol kung sino ho ano, ang presenta ng mas malakas na ebidensya kauukol sa bagay na 'to.